What? Bastos? Ako? Tanong niya sa akin. Opo, ikaw. Sagot ko sa kanya pero bigla na lang siyang tumawa. Kaya inalis ko ang kamay ko sa mga mata ko. Pero kaagad ko rin namang tinakpan ulit dahil wala pa rin siyang kahit na anong suot. Feel na feel niya yatang ibalandrang katawan niya sa akin. Pasaway siya. May kailangan ka ba? Bakit pumasok ka na lang dito sa room ko nang hindi man lang kumakatok? Tanong niya sa akin. Kumatok po ako. Sagot ko sa kanya at tumalikod na ako para sana lumabas na. Where are you going? Tanong niya sa akin. Lalabas na. Stay, sabi niya sa akin. Magbihis ka po muna. Pabulong na sabi ko sa kanya. Pwede naman tayong mag-usap kahit hindi pa ako nakabihis. Nakita mo na kaya wala nang dahilan para itago ko pa. Sabi niya sa akin kaya bigla na lang uminit ang pisngi ko. Hindi ko inaasahan na may ganito siyang side. Pero alam kong seryoso ba siya. O inaasar niya lang ako. Mamaya na lang po. Sabi ko sa kanya at bubuksan ko na sanang pintuan pero bigla itong nagsara. Naramdaman ko na nasa likuran ko na ang ninong ko. Napalunok ako dahil feeling ko nanunuyo ang lalamunan ko ngayon. Nasa likod ko na nga talaga ako. Hindi na ako gumagalaw sa kinatatayuan ko. Baka kasi may mangyari na hindi inaasahan o baka may makita o masagi ako. Sabihin mo ng kailangan mo, sabi niya sa akin na parang pabulong. Magpapaalam po sana ako, sabi ko sa kanya. Magpapaalam? Gusto ko pong lumabas. If papayagan mo po ako, gusto ko pong pumunta sa bar. Sabi ko pa sa kanya. No, mabilis na sagot niya sa akin. Nang lumingon ako ay sobrang lapit namin sa isa't isa. Umatras ako ng konti pero umabante naman siya palapit sa akin. Nakatingin siya sa mga mata ko kaya nais kong umiwas. Para kasi hindi ko kaya na nakatitig ako sa mga mata niya. Bakit po? I mean, hindi naman po nila ako mahanap doon, sabi ko sa kanya. Paano mo nasabing hindi? Sa tingin mo ba, hindi sila nakamatiyag sa'yo? Sa paglabas mo pa lang sa gate ng bahay ko, ay asahan mo na nakamasid lang sila sa paligid. Sabi niya sa akin. Hindi naman po siguro 24/7, sabi ko sa kanya. Sumunod ka na lang sa akin at huwag nang matigas ang ulo. I'm doing this for your own good, sabi niya sa akin. Kapag ba nakuha ng hustisya para sa daddy ko, ay hahayaan mo na akong umalis dito? Tanong ko sa kanya. No. Bakit naman hindi? Putol ko sa sasabihin niya. Dahil sa akin ka na iniwan ng daddy mo. Sagot niya sa akin. Kung ayaw mo, di wag. Sabi ko sa kanya at binuksan ko ng pintuan para lumabas pero napatigil ako dahil hinawakan niyang kamay ko. Gusto mo ba talagang pumunta sa bar? Tanong niya sa akin ay kinagulat ko. Papayagan mo na ako? Tanong ko sa kanya na may halong excitement. Hindi. Tinatanong ko lang. Sagot niya kaya napasimangot ako. Paasa, sabi ko tuluyan na akong lumabas. Bumalik ako sa room ko at mahimbing pa rin na natutulog si Elise sa kama ko. Lumabas na ako para pumunta sa kusina. Gusto kong tumulong kila Manang habang nag-iisip ako ng paraan kung paano ko tatakas dito. Walang mangyayari kung magkukulong lang ako dito. Manang, pwede po ba akong tumulong sa inyo? Tanong ko sa kanya. Kung gusto mo, sagot niya sa akin. Opo, gusto ko pong matutong magluto. Pwede niyo po ba akong turuan? Tanong ko sa kanya. Oo naman iha. Sagot niya sa akin habang nakangiti. Napangiti naman ako dahil gusto kong magluto. Naisip ko lang kapag akong nagluto ngayon ay baka bigla na akong payagan ni Ninong na lumabas dito sa bahay niya. Dahil sa naisip kong ito ay ganado akong tulong kay Manang. Natutuwa rin ako dahil ang bait ni Manang magturo sa akin. Mabilis ko namang naintindihan at hindi naman siya mahirap gawin. Ang bango habang nagigisa ako nitong mga gulay. Sabi ni Manang ay mahilig sa ginisang gulay ang ninong ko. Kaya baka biglang magbagong isip niya kapag natikman niya ito. Tinikman ni Manang ang luto ko kaya nakatingin ako sa kanya para hintayin ang verdict niya. Kumusta po Manang? Tanong ko sa kanya. Masarap. Nakangiti na sabi niya sa akin kaya natuwa naman ako. Talaga po? Nakangiti na tanong ko sa kanya. Oo, masarap. Sigurado ako na magugustuhan nila to. Sabi niya sa akin. Sana po Manang, sagot ko sa kanya. Kailangan pang magprito ng isda kaya nagpresenta na rin ako. Gusto ko nang tapusin ang lahat. Baka sakaling may himala na mangyari mamaya.
Kami na iha, baka matalsikan ka ng mantika, sabi sa akin ni Manang. Ako na po Manang, kaya ko po to, wag po kayo mag-alala sa akin. Sige, kung yan ang nais mo, sabi niya sa akin at iniwan na nila ako dito. Pinainit ko ang pan at nilagyan ko ng mantika. Hinintay ko na uminit ang mantika bago ko nilagay ang mga isda sa kawali. Nagulat ako dahil tumatalsik ang mga mantika. Pero mas nagulat ako na bigla na lang may humila sa akin. What the heck are you doing? Galit na boses ni Ninong ang narinig ko. Nagpiprito, sagot ko sa kanya. Bakit ikaw ang gumagawa nito? Ma, nag-volunteer ako. Putol ko sa sasabihin niya dahil ayaw ko na pagalitan niya si Manang. Baka kasi hindi na nila ako kausapin kapag pinagalitan siya ni Ninong. Why are you doing this? Tanong niya sa akin habang nakakunot ang noo niya. Ang alin? Ito, bakit ka nagluluto? Trabaho nila to, sabi niya sa akin. Dahil ba trabaho nila, hindi ko na pwedeng gawin? Kung hindi ko pala pwedeng gawin ay ikaw na lang gumawa, sabi ko sa kanya at tumalikod na ako. Akala ko mabait, maldita pala. Narinig ko na sabi niya kaya lumingon ako sa kanya. Narinig kita, sabi ko sa kanya. Alam ko, sagot niya sa akin at pakul niyang binaligtad ang mga isda. Matalsikan ka sana, sabi ko kasi naiinis na ako sa kanya. Gusto mo magpakitang gilas para payagan kita. Pero kahit pa anong gawin mo, hindi mangyayari ang nais mo. Hindi ka makakalabas dito. Malalaman natin Ninong, nakangisi na sabi ko sa kanya. Nasa hapagkainan kaming lahat ngayon, kumakain kami ng dinner at sunog na pritong isda ang nakahain sa harapan namin. Paano ba naman ang buong akala ko talaga ay marunong magluto itong Ninong ko? Pero bakit naman nasunog ang isda? Mas okay pa yata na akong nagluto kanina. Baka sakaling tostado lang ang isda. May pakul pa siyang nalalaman pero hindi naman pala marunong. Nag-aastig-astigan lang talaga siya. Manang, bakit po ang black ng fish? Tanong ni Aldrich kay Manang. Gusto kong tumawa pero pinigilan ko ang sarili ko. Tumingin ako sa ninong ko na ngayon ay nakatingin din pala sa akin. Halatang naiinis siya sa naririnig niya. Ngumiti ako sa kanya para asarin siya. Nakita ko na naiinis siya sa akin pero mas lalo kong ngumiti. Baby, masarap naman to kahit black. Kasi nagprito kasi nito kanina ay. Sino po nag-cook ate? Tanong sa akin ni Elise. Ang daddy mo po? Sagot ko kaya narinig ko na nasamid ang iba naming kasama dito. Si daddy po, hindi naman po siya marunong mag-cook sabi ni Aldrich. Sorry baby, next time hindi na yan black. May matigas kasi ang ulo na pinapakailaman ng kusi. Ikaw po bang tinutukoy mo daddy? Tanong pa ni Aldrich kaya hindi ko na talaga mapigilan ang tawa ko. Lumabas na talaga siya kahit papigilan ko. Tuwang-tuwa ako dahil ang anak ba naman niya ang nag-point sa kanya. Naging tahimik sila kaya tumigil na rin ako sa pagtawa ko. Sorry, sabi ko't naging seryoso na ako. Next time Manang, huwag mo nang payagan sa kusina si Tasha. Biglang sabi ni Ninong kay Manang. Nag-cook ka po ba ate? Nakangiti na tanong sa akin ni Elise. Hindi ako sumagot kaya si Manang nang nagsalita. Siyang nagluto ng gulay, sabi ni Manang. Really po? Ang sarap po nitong gulay, sabi niya kaya napangiti ako. Opo ate, sana po lagi ka po magluto ng ganito. Fave po ito ni Daddy at ganun din po kami, sabi ni Aldrich habang sarap na sarap sa luto kong ulam. Bawal na daw ako sa kusina kaya baka ito ng first and last na magluluto ako. You can cook whatever you want pero hindi ang isda. Paano ko napasok ka? Sabi ni Ninong kaya napatingin ako sa kanya. Pinapayagan mo na ako? Tanong ko sa kanya. Hindi ka naman siguro bingi. Masungit na sagot niya kaya napanguso na lang ako. Thank you Ninong, sabi ko sa kanya na may malawak na ngiti sa labi. Ate, next time po tayong dalawang magluluto, sabi ni Elise sa akin kaya napangiti ako. Sure, sabi ko sa kanya. Kumain na kayo, mas marami pang daldalan niyo kaysa sa kumain. Nasungit pa rin na sabi ni Ninong. Kahit talaga masungit ang lalaking to, ay gwapo pa rin siya. Nakakainis lang dahil lagi ko na siyang pinupuri kahit hindi naman kailangan. Totoo naman kasi nagwapo siya. Ang sinungaling ko naman kapag sinabi ko ng hindi. After naming kumain ay umakyat na ako sa room ko. Naligo ako dahil bala kong tumakas ngayon. Sana lang talaga ay magtagumpay ako. Hindi pwede na dito na lang ako ngayong gabi.
At dahil wala namang papasok dito sa room ko ay binalot ko na lang ang katawan ko ng towel. Nakalimutan ko kasi sa labas ang bathrobe ko. Pero nagulat ako dahil nakaupo sa kama ko ang ninong ko. May lakad ka? Seryosa na tanong niya sa akin. Wala, naligo lang may lakad na kagad. Natari na sabi ko sa kanya. First impression ko pa naman sa'yo mahinhin ka. At mabait pero mukhang nagkamali ako, sabi niya sa akin. Kung papayagan mo ko ay magiging mahinhin ako sa'yo palagi. Pero dahil sa masungit ka, ay ano nga asahan mo? I'm your ninong, Marina sabi niya sa akin. So? Anong so? Bakit ka po ba nandito? Tanong ko sa kanya at nagkunwari akong naiinis sa kanya. Dito ako matutulog, baka kasi takasan mo ko. Sagot niya sa akin kaya parang nalaglag ang pangako sa narinig ko mula sa kanya. What? Hindi makapaniwalang bulash ko. Mahirap na, baka may skills kang kakaiba at makatakas ka pa dito. Sabi niya sa akin kaya natawa akong bigla. Skills? Mukha ba ako may skills? Tanong ko sa kanya. Magbihis ka na, huwag mo na akong akitin dahil hindi mo ako madadaan dyan. Sabi niya sa akin na lalo kong nagulat. I'm not seducing you. Ikaw nga itong pasok ng pasok lang sa room ko. Sabi ko sa kanya dahil siya na lang ang biglang pumapasok dito. Like what you did? Nakangisi na sabi niya sa akin na para bang tinutukoy niya ay ang pagpasok ko sa room niya kanina. Ngayon ay alam ko na kung bakit gano'n na lang ang reaksyon ni Elise nang makita niya ako. Dahil babaero at feeling palang daddy niya. Natatawa na sabi ko. Babaero? I'm not womanizer. Pagtanggi pa niya. Yang mukhang yan, hindi. Naku ninong, katulad ka rin ng ibang lalaki. FYI po, bakit naman kita aakitin? Mas gwapo pang ang boyfriend ko sa'yo. Diyos ko po, ilang puntos bang nababawas sa akin sa langit sa pagsisinungaling ko? Boyfriend? May boyfriend ka? Tanong niya sa akin habang nakakunot ang noo niya. Mukha bang wala akong boyfriend? Natatawa na sabi ko sa kanya. Siya ba ang pupuntahan mo sa bar? Tanong niya sa akin na para bang naiinis siya. Oo, magkikita sana kami kung papayagan mo ko. Miss na miss ko na kasi siya. Miss na miss niya na rin ako. Kaya payagan mo na ako at huwag ka ng kontrabida dyan, sabi ko sa kanya. Ako? Kontrabida? I'm just protecting you. Wala naman akong ibang ginagawa kung hindi ako maging safe ka. Kaya kapag sinabi ko na hindi ka pwedeng lumabas ay hindi pwede. Sabi niya sa akin habang papalapit siya sa akin. Hindi ako aalis, kaya lumabas ka na. Magbibihis din ako kaya lumabas ka na. Kinakabahan na sabi ko sa kanya. Ayaw ko, dito lang ako. Mas okay na sigurado kaysa hindi. Pwede ka namang magbihis kahit pa nandito ako. Hindi rin naman kita type kaya wala kang dapat ipag-alala. Sabi niya sa akin. Really? Nakangisi na sabi ko sa kanya. Oo. Bakit may nakasaludo? Nakangisi na tanong ko sa kanya sabay turo sa tumatayo. Fuck! He cursed kaya mas lalo ko natawa. Don't worry Ninong, marami na ako nakitang ganyan. Iba-ibang size at length. Mas mahaba pa nga ang... Iniinsulto mo bang pagkalalaki ko? Tiimbagang natanong niya sa akin. Hindi, nagsasabi lang ako ng to. Nalalaki ang mga mata ko sa sunod niyang ginawa. Hindi ako makapaniwala na bigla na lang niyang kinuwang kamay ko at pinasok niya sa kung saan ang anaconda. Ang sausage niya. Literal na laki ang mga mata ko sa kalokohan na ginawa niya. Mga alisin kong kamay ko pero ang lakas niya dahil mahigpit ang hawak niya sa kamay ko. Gusto talaga niya napahawakan sa akin ang galit na galit niyang anaconda. What are you doing? Nautal na tanong ko sa kanya na para bang kunwari hindi ko alam ang ginagawa niya sa akin. Ngayon mo laitin ang kaibigan ko, sabi niya sa akin. Mali. Shit, he cursed dahil hindi niya yata inasa na lalaitin ko pa rin siya kahit pa pinahawakan niya na sa akin. Maliit ba? Gusto mo bang subukan kung maliit talaga? Nakangisi na tanong niya sa akin na para bang tinatakot pa niya ako. Ayaw ko nga. Mas gusto kong jumbo hotdog ng boyfriend ko. Yung sayo kasi ay regular size lang. Maliit lang. Pangaasar ko sa kanya pero parang gusto ko na kaagad bawiin dahil feeling ko mali na ginagalit ko siya. Nakita ko kung paano gumalaw ang panga niya na tanda na galit na siya sa akin. Pero ayaw ko namang bawiin dahil nasabi ko na. Lumabas na sa bibig ko kaya panindigan ko na lang kahit pa alam ko na
Anumang oras ay baka bigla na lang niya akong sakalin. Alam mo ba kung ano yung pinakaayaw ko sa lahat? Tanong niya sa akin na tinawakan niyang baba ko. Ano? Parang ewan na tanong ko sa kanya. Yung hinahamon ako na dapat ay may patunayan ako. Sabi niya sa akin. Alam mo Ninong, antok lang yan, kaya matulog ka na. Hindi ba may pasok ka pa bukas sa City Hall? Sabi ko sa kanya, tinulak ko siya ng bahagya. Hindi pa ako inaantok, sabi niya sa akin. Hindi ka pa inaantok? Ako kasi inaantok na, sabi ko sa kanya dahil lumalapit ang mukha niya sa akin. Ang gwapo ng maligno na to. Ang sarap halikan ng labi niya kung pwede lang talaga eh. Shit, ano ba yung iniisip ko? Kastigo ko sa sarili ko. Kung hindi lang kita inaanak, baka ano nang naginawa ko sa'yo. Sa susunod na may narinig pa akong hindi ko nagustuhan sa bibig na to, ay paparusahan talaga kita. Hindi ako nagbibiro. Kaya lagi mong tatandaan ang sinabi ko ngayon, Tasha. Sabi niya sa akin. Kulang ka lang sa tulog, Ninong. O baka naman kulang ka lang sa gala. Pwede naman tayong pumunta sa bar if gusto mo. Kung ayaw mo kung payagan na ako lang ay tayo na lang na dalawa. Huwag kang mag-alala, mabait naman ang boyfriend ko kaya hindi yun magagalit. Nakangisi na sabi ko sa kanya. Huwag mong ihaharap sa akin ang lalaking yun kung gusto mo pang maayos ang leeg niya. Tiimbagang nasabi niya sa akin. Oo, nakakatakot naman. Parang gusto ko na taling magpalit ng lalaki. Pangaasar ko pa dahil inis na inis ng gwapo niyang mukha. Ewan ko ba, tuwang-tuwa ako sa kanya. Tasha, I'm warning you. Huwag mo kong suwayin, sabi niya sa akin. Okay, fine, hindi na po. Sige na, labas ka na. Sabi ko sa kanya at nagsuot na ako ng panty ko sa harapan niya. Paano ba naman kasi nilalamig ng kifi ko? Lihim ako na pangiti dahil kitang-kita ko na gumalaw ang Adam's apple niya. Hanggang sa tumalikod na siya sa akin, naririnig ko rin ang mahina niyang pagmumura. Sigurado ako na apektado siya sa ginagawa ko. My gosh, alaki na tinatago niya. Hindi ko akalain na ganun yung kalaki. Akala ko talaga'y malaki na habang nakabakat kanina. Pero iba pala noong pinahawak niya sa akin. Nainsulto talaga siya sa kalokohan ko. Mukhang hindi ako makakatulog dahil sa naalala ko na naman ang size at haba ng anaconda niya. Blessed na blessed talaga itong si Ninong. After kong magsuot ng pantulog ay lumapit ako kay Ninong Javier na nakatalikod pa rin sa akin. Wala ka ba talagang balak na lumabas, Ninong? Gusto mo ba talagang labasan? Nakangisi na tanong ko sa kanya. Kaya nakita kong kakaibang kislap sa mga mata niya. Tigilan mo ko sa mga kalokohan mo, sabi niya sa akin. I can give you. Wag mo ubusin ang pagtitimpi na meron ako, Tasha, sabi niya sa akin. Gusto kong ubusin ang kata. Shit, masyado kang bulgar, sabi niya at naglakad na pupunta sa pintuan. Akmang bubuksan niya na ito ay hinawakan kong kamay niya kaya lumingon siya sa akin. Mas lumapit ako sa kanya, tinilikan ko siya sa pisngi na malapit sa labi niya. After ko yung gawin ay mabilis kong binuksan ang pintuan at tinulak ko na siya palabas. Mabilis ko ring inilock ang pintuan ko para hindi na siya makapasok pa ulit. Napabuga ako ng hangin dahil kahit ako kinikilabutan sa ginawa ko. Okay, postpone na muna ang lakad natin ngayon, Shelf. Next time na lang. Kausap ko sa sarili ko dahil alam ko na babantayan pa rin niya ako kahit pa napalabas ko na siya dito sa kwarto ko. Tinuyo ko na munang buko bago ako humiga sa kama ko. Naiinis ako dahil kanina pa ako pagulong-gulong dito. Hindi ako dalawin ng antok. Paulit-ulit kasing bumabalik sa alala kong ginagawa ng pasaway kong ninong. Galawang fuckboy din tong ninong ko. Halata naman dahil kung gwapo siya ngayon ay mas gwapo pa siya noong mga kabataan niya. Maaga daw nag-asawa tulad ni daddy. Gwapo rin naman ang daddy ko. Mabuti na lang talaga at hindi siya babaero. Kung naging katulad siya ni Ninong ay baka may mga kapatid na ako sa labas. May balcony nitong room ko kaya naman bumangon ako at lumabas para magpahangin. May buwan kaya naman maliwanag dito sa kinatatayuan ko. Iniisip mo pa rin ba kung paano mo ko tatakasan? Napatingin ako sa kanang side ko dahil narinig kong boses ni Ninong ko. Iniisip ko talaga na baka guni-guni ko lang narinig ko. Kumunot ang noo ko dahil wala namang tao. Hanggang sa nagulat ako dahil nasa likuran ko na pala siya. Muntik pa akong tumalon sa gulat ko sa kanya. Paano ka nakapasok dito? Nautal na tanong ko sa kanya.
This is my house. Kaya makakapasok ako sa kahit na anong silid ng bahay na ito. Sagot niya sa akin sabay hapit sa bewang ko at nakatingin ng diretso sa mga mata ko. Ninong, ano bang ginagawa mo? Tanong ko sa kanya. Wala pa naman akong ginagawa. Bakit? May gusto ka bang gawin? Tanong niya sa akin habang nakatingin sa mga mata ko. Inaakit niya ba ako? Tanong ko sa sarili ko. Sobrang lapit ng mukha niya sa akin. Tumikim ako at bahagya ako siyang itinulak pero mas sumigpit ang hawak niya sa bewang ko. Oo, wala akong gustong gawin, Ninong. Kung ako sa'yo, matulog ka na para hindi ka mukhang matanda. Nakangisi na sabi ko sa kanya. Matanda? He asked me and he looked pissed off. Opo, matanda. Nakangisi na sagot ko sa kanya. Ikaw lang ang bukod tanging nagsabi sa akin na matanda. Oh really? I feel so special. Pangaasar ko pa sa kanya. Yeah, you're special. Dahil mas lalo kang hindi makakaalis dito sa bahay ko. Sabi niya sa akin sabay bitaw sa bewang ko. Tingnan natin, sabi ko sa kanya. Hindi na siya nagsalita at mabilis na lumabas sa room ko. Napangiti naman akong bigla. Hindi ko kasi maintindihan ng ninong ko. Parang isip bata na para bang ewan. Napikon yata sa pagtawag ko sa kanya ng matanda. Pero totoo namang matanda na siya. Matanda kaysa sa akin. Not really matanda na talaga. Bakit siya magagalit? Hindi naman siya mukhang 30s eh. Pikon lang talaga siya. Bahala nga siya. Basta ako, matutulog na lang ako. Nakakatakot pa naman ang lalaking yun. Baka ano pang gawin sa akin? Bago pa ako humiga sa kama ko ay sinigurado ko na muna na nakalak ang pintuan ko. Para hindi na siya makapasok pa. Humiga ako sa malambot na kama at pumikit na ako. Nakangiti pa ako bago ko tuluyang tangayin ng antok. Kinabukasan ay wala na akong Ninong Javier na nakita. Ang sabi nila ay maaga daw itong pumasok sa City Hall. Kasabay ko namang kumain si Aldrich dahil nagmamadali na namang pumasok si Elise. Ako nang gumawa ng sandwich niya at fresh orange juice na baon niya. Dalawang ginawa ko para habang nasa biyahe ay kakainin niya ang isa. Si Aldrich naman itinulungan ko ng mag-asikaso. Ang bango naman ng baby na to. Malambing na sabi ko at inamoy-amoy ko siya. Ate, nakikiliti po ako, sabi niya sa akin habang tumatawa. Bakit ang gwapo naman po ng baby na to? Nakangiti na tanong ko sa kanya habang kinikiliti ko siya. Nilalambing ko siya dahil ang lambing rin naman niya sa akin. Mana po ako kay daddy, sagot niya sa akin kaya bigla na lang nagbago ang mood ko. Gwapo bang daddy mo? Parang ewan na tanong ko sa kanya kahit pa alam ko naman ang sagot sa tanong ko. Opo, mabilis na sagot niya sa akin. Malamang Tasha, gwapo talaga. Anak ba naman ang tanungin mo? Kastigo ko sa sarili ko dahil kung ano-ano na lang ang iniisip ko. Hindi na ako nagsalita dahil baka ano pang maitanong ko sa bata. Ate, hindi po ba gwapo si daddy? Tanong niya sa akin. Hindi, mabilis na sagot ko kaya tumawa siyang bigla. Talaga po? Tanong niya sa akin. I mean is, ikaw pa lang po nagsabing hindi siya gwapo. Ang mga teachers ko po sa school namin, crush na crush po siya. Kahit nga pong ibang mommy ng classmates ko, gawa pong gwapo kay daddy. Tapos ikaw lang pong hindi. Natatawa pa rin na sabi niya. Secret lang natin to ha? Huwag mong sasabihin sa daddy mo. Baka mamaya magtampo pa. Basta para sa akin, ikaw ang pinakagwapo sa lahat, sabi ko sa kanya. Dapat po kami ni daddy ate. Ayaw ko sa daddy mo. Ikaw lang ang gusto ko. Ang sungit niya kasi. Po, masungit po. Hindi naman po ah. Friendly nga po siya. Lagot talaga siya sa akin mamaya. Sinusungitan ka pala niya? Sabi niya sa akin. Baby, tara na sa baba. Baka malate ka pa. Sabi ko sa kanya. Humanda siya sa akin mamaya. Sabi pa nito na para bang naiinis na. Baby, Ate Tasha, kahit pumasungit si daddy, huwag ka pong aalis dito ha. Gustong gusto po kasi kitang kasama. Sabi niya sa akin. Opo, hindi po ako aalis. Gustong gusto rin kitang kasama. Sabi ko sa kanya. Niyakap niya naman ako at hinalikan niya ako sa pisngi. Sana ikaw na lang pong mommy ko. Siguro po masaya yun. Sabi niya na ikinagulat ko. Baby, don't say that. Kahit pa wala ditong mommy mo, mahalin mo pa rin siya. Sabi ko sa kanya. Pero hindi niya naman po ako mahal. Malungkot na sabi niya.
Ang bilis din talagang magbago ng mood ng batang ito. Kanina lang masaya siya. Tapos ngayon malungkot na kaagad. Hindi ko na tuloy alam ang gagawin ko. Wala naman kasi akong anak o kapatid kaya hindi ko alam kung paano i-comfort ang bata. Mahal ka niya. Siguro may mga ginagawa lang ang mami mo ngayon. Huwag ka na maging sad. Gusto mo ba na ihatid kita sa school? Pero dapat secret lang natin to. Hindi rin pwede na malaman nila na kasama mo ko. Sabi ko sa kanya. Opo, hindi ko po sasabihin kay daddy. Nakangiti na siya ngayon. Bumaba na kami at dala ko ang bag niya. Kinausap kong driver nila. Ayaw pa niyang pumayag pero makulit ako. Wala pong makakaalam na kasama niyo ko. Hindi po ako lalabas sa kotse, pangako po, sabi ko sa kanya. Pero kahit ngayon lang po please, sabi ko sa kanya. O okay po, sabi niya sa akin. Tuwang-tuwa naman si Aldrich dahil kasama niya ako. Habang nasa daan kami ay masaya siyang nagkakwento ng mga nangyayari sa school niya. Pati na rin kung sinong mga naging kaibigan niya. Lahat ng yun ay sinasabi niya sa akin. Madaldal nga talaga siyang bata. Pero nag-e-enjoy naman ako habang nakikinig ako sa kanya. Nang makarating na kami sa school nila ay humalik si Aldrich. Sa pisngi ko bago siya lumabas. Lumabas ang driver ni Ninong at hinatid siya sa loob ng school. Ako naman ay nanatili dito sa kotse. Tulad ng napag-usapan namin kanina. Ayaw ko naman na mawala ng trabaho ang driver nila. Ayaw ko na madamay ang ibang tao if ever naman na malaman to ng ninong kong masungit. Mabilis lang naman si kuya at bumalik na siya kaagad para umuwi na kami. Nakatingin lang ako sa labas ng bintana habang nasa biyahe kami. Nang makarating na kami sa bahay ay nakangiti pa akong bumaba sa sasakyan. Pero biglang naglaho ang maganda kong ngiti. Nakatingin lang ako sa labas ng bintana habang nasa biyahe kami. Nang makarating na kami sa bahay, nakangiti pa akong bumaba sa sasakyan. Pero biglang naglahong maganda kong ngiti. Sana talaga hindi na muna ako lumabas sa kotse. Bakit siya nandito? Tanong ko sa sarili ko. Nakakunot ang noo at nakasimangot. Yan ang bumungad sa akin kaya na walang maganda kong ngiti. Nandito ang ninong ko, kahit pang sabi niya ay maaga tong pumasok sa City Hall. Nakatayo siya sa may pintuan at mukhang inaabangan niya talaga akong umuwi. Ako naman tong parang gusto na lang tumakbo palabas ng gate nila o hindi kaya ay umakyat sa bakod para lang makatakas sa kanya. Alam ko kasi na mag-aaway na naman kaming dalawa. Bakit mo ako sinuway? Bakit ka lumabas? Malamig na tanong niya sa akin. Gusto ko lang namang ihatid si Aldrich. Safe naman nakabalik naman ako at wala namang. Safe? Naririnig mo bang sarili mo? Putol niya sa sinabi ko. Opo, wala naman pong dapat na ipag-alala. Masyado ka lang talagang praning. Praning? Nakataas ang kilay na tanong niya sa akin. Nakauwi naman po kami. Hindi naman po ako lumabas sa kotse kaya bakit ka nagagalit? Sabi ko sa kanya. Pero tiimbagang siyang naglakad papunta sa akin. Alin bang hindi mo maintindihan sa sinabi ko na huwag kang lalabas ng bahay? Tanong niya sa akin habang nakatingin sa mga mata ko. Alam ko naman po na bawal pero kasi, shut up, magdadahilan ka pa. Kahit alam mong mali mo. Sigaw niya sa akin kaya kumunot ang noo ko. Uminit din ang tenga ko sa narinig ko mula sa kanya. Tapos na, nakalabas na ako at nakabalik na kaya wala ka nang magagawa pa. Kaya mag-move on ka na lang ninong. Sabi ko sa kanya at binangga ko siya. Para pumasok na ako sa loob ng bahay niya. Hindi ko pinansin ang lahat ng mga nadaanan ko. Diretso lang ako dahil naiinis ako sa kanya. Hindi naman ako aalis kung hindi dahil sa anak niya. Bigla na lang kasi itong nalungkot, kaya naman sinamahan ko na lang kanina. Yun ang naisip kong paraan dahil baka bigla na lang umiyak o baka hindi na pumasok sa school. Paiba-iba pa naman ang mood ng mga bata. Ikaw nang may kasalanan, ikaw pa ang galit, sabi niya sa akin habang nakasunod sa akin. Hindi ako nagsalita dahil naiinis ako sa kanya. Ang lakas kasi ng sigaw niya para ako nabingi ng wala sa oras sa ginawa niya. Tapos ngayon gusto pa niya na makipag-away ako sa kanya. Pumasok ako sa room ko pero sumunod pala talaga siya sa akin. Kaya naman mas lalo kong nainis sa mukha niya. Mukhang hindi ako tatantanan. Lumabas ka nga! Pagtatabi ko sa kanya dahil ayaw ko nang marinig ang boses niya. Ninong mo ko, baka nakakalimutan mo. Sabi niya sa akin. Hindi ko po nakalimutan. Di ba may trabaho ka sa City Hall? Bakit mo sinasanay ang oras mo sa isang katulad ko?
Sabi ko sa kanya kaya mas lalong kumunot ang noo niya sa akin. Hindi ko alam na ganyan ka pala, sabi niya sa akin. Alam mo bang mga mangyayari sa mga tao sa paligid mo? Hindi mo man lang naisip kung may trabaho pa sila after nito. Galit na tanong niya sa akin. Subukan mong alisin sila sa trabaho. Galit na sabi ko sa kanya. Bakit ka ganyan? Tanong niya sa akin. Bakit ako ganito? Hindi ako bilanggo. Hindi mo dapat ako kinukulong dito. Sagot ko sa kanya. Responsibilidad kita. Tiimbagang nasabi niya sa akin. No, hindi. Kasi malaki na ako. Kaya ko ng sarili ko. Hindi na ako bata. Sabi ko sa kanya. Kaya mo? Talaga ba? Natatawa na tanong niya sa akin. Kaya ko. Hindi kumukurap na sagot ko sa kanya. Kaya nakita ko ang pagbuntong hininga niya. Hindi ibig sabihin na nagpakita ko sa kanya ng emosyon ko na takot ako ay totoong takot ako. Ayaw ko mabuhay sa katauhan ko ng ganon. Pinangako ko sa sarili ko na magiging mabuting anak ako kay daddy. Pero wala na siya. Kaya ano pa ang dahilan para baguhin ko ang sarili ko? Hindi ko na kailangan gawin ang bagay na yon. Ito ang tunay na Tasha at hindi ang Tasha na mahina. Hindi ka lalabas sa silid na to. Hindi mo magugustuhan ang gagawin ko kapag nilabag mong utos ko. Sabi niya sa akin bago siya lumabas sa room ko. Napaupo na lang ako sa kama ko. Napatingin ako sa phone ko. Kinuha ko to at may tinawagan ako. Kailangan ko ng motor, sabi ko sa kausap ko. Kailan po? Nakangiti na tanong niya sa akin. Ngayon, sagot ko sa kanya. Okay, aayusin ko kaagad, sagot niya sa akin. Thank you, sabi ko sa kaibigan ko. Always welcome, pretty. Tch, asik ko sa kanya dahil inaasar na naman niya ako. Biglaan yatang utos mo ngayon, may nangyari ba? Natatawa na tanong niya sa akin. Wala, gusto ko lang bumili, sabi ko sa kanya. Sige na nga, hindi na ako magtatanong, sabi niya sa akin. Update mo na lang ako para makatakas na ako dito. Para akong bilanggo, sabi ko sa kanya. Nakita kong ninong mo, ang hot niya at ang gwapo niya. Gusto mo sa'yo na, sabi ko sa kanya. Ayaw ko nga, may type na ako ngayon. Gwapo lang siya pero hindi ko siya type. Sa'yo na lang siya, kayong dalawa ang bagay eh. Natatawang sabi sa akin ni Leslie. Hindi ko rin siya type no, suplado at I call you later. Sabi ko sa kaibigan ko dahil nasa pintuan ko pala ang ninong ko. Hindi ko na binigyan ng chance ang kaibigan ko na magsalita. Kaagad ko na kasing ibinaba ang tawag. Ang sama na naman ng mukha niya. Sinong kausap mo? Malamig na tanong niya sa akin. Kaibigan ko. Sagot ko sa kanya sabay irap sa kanya. Kaibigan mo? Tapos nilalait mo ko? Pangit ako? Tanong niya sa akin. Bakit? Gwapo ka ba? Masama bang magsabi ng totoo? Tanong ko rin sa kanya. Shit, ang pangit talaga ng lumalabas sa bibig mo. Sabi niya sa akin at bigla na lang siyang lumapit sa akin.